Don, marami nakikinig ngayon at interesado sa kwento mo nga para lang ma-establish yung iyong kredibilidad bilang isang testigo. Pwede ba, Don kamo? Sige, so may nanonood sa screen nitong Isabong, nagre-report sa iyo kung merong naka-identify kung may nandadaya, tumatawag sa iyo at tumatawag ka kay Mr. Ang. Paano ang usapan ninyo again? Katulad niyan, pag naitawag ko na kay Mr. Ang, sabihin niya sa akin Mr. Atong, okay, itawag mo na rin yan kay Bito. And then yung si Bito na yun yung isang team leader na pulis at tinatawag ko rin sa kanya. At saka pumupunta yung tao niya para kunin yung mga tao na mga mandaraya. Okay, itong Bito na ito, kailan mo siya ma-identify? Itong pulis na ito, kasi kahapon sa interview mo, may binabanggit kang Colonel, Major at Kapitan. Itong Bito, sino ito? Isang colonel po yan. Okay, yung colonel active sa PNP ito? Yes sir, active po yan. Okay, so itong B2, saan siya nakaposte? Sa anong particular na arena? Naka-duty kasi yan dati sa... dati sa Krami naka-duty yan. Wala siya sa sabungan. Siya ay naka-duty bilang pulis. Ano yun? Paano yung kwento doon? Yung pag-identify at pagdukot. Sinong gumagawa ng aksyon na pagdukot? Yung may mga tao kasi yan. May isang grupo sila na marami yan. May pulis at civilian. Ngayon, pag tinawag ko yan, pumupunta ka agad dyan sa arena. Then, pagkatapos, binigay naman yung mga tao na yung mga mandaraya sa kanila. Okay, at pagkatapos maitawag kay B2 kamo, tatawag sa iyo si B2 para i-clear yung pagdampot sa mga umano'y nandadayan sa bungero? Yes sir, opo. O sige, pakikwento mo nga ng isang instance po sa pangyayaring ito. Saang particular na grupo na nandaya ito, saan kayang arena ito? Kadalasan, Santa Cruz, at saka sa Lipa, din sa Manila Arena. Itong kaso ni John Lasco, no, kasama siya sa case number 5, mga taga Santa Maria, Bulacan ito, at sila'y huling nakita noong May 11, 2021 dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Ito ba? Pwede mo sa aming isalaysay lang kung naaalala mo, and baka ito'y laman din ng iyong affidavit. Anong kwento dito? Sino? Paano ang nangyari? Katulad nung sinabi ko, sir, yan si Rick De La Rosa. Nanonood sa screen yan, pinapanood niya yung mga laban. Ngayon, pagdating, nakita yung mga yan na may medyo tsope, tinatawag kagad nila yan sa akin. Pagkatapos, pinapaalam ko kagad yan kay Mr. Atong Ang. So, ganun din ang nangyari. Kinakausap ko sila, nilagay ko sa isang kwarto. Sa mga panahon... Pagkatapos... Go ahead. Pagkatapos nun, sinusundo na sila nung grupo ng mga pulis at civilian. Okay. Sa mga panahong yun, nasan ka, Don? Minsan kasi nasa bahay lang ako. Yung bahay ko kasi nasa loob ng farm ni Mr. Atong Ang, doon sa Lipa. Pag tinawag yan sa akin, pinupuntahan ko kagad yan sa Santa Cruz. At kinausap ko yung mga grupo na yan. Saka dinala ko sa mayroon ito na rin si Mr. Atong Ang, yung sa may bandang kusina, doon ko sila kinakausap habang inaantay ko yung grupo ng mga pulis. Okay, medyo naputol ka doon. Naandun ka sa Lipa, no, na farm nitong si Ginoong Ang, at pagkatapos, pag tumawag na sa iyo, nadampot na itong mga sabungero, kamo, tatawag ka kay Mr. Ang for clearance. Clearance na alin? Clearance para sabihin na ito na, nakuha ko na yung mga tao, mga mandaraya. Ngayon, sinasagot naman niya ako, sabi ni Mr. Atong, sige, tawagan mo si Bito para mag-usap kayo. And then, tinatawag ko kay Bito, yung grupo niya, pumunta naman sa farm. Okay, saan dinadala? Halimbawa, itong mga nawala dito sa arena sa Santa Cruz, Laguna, saan sila dinala? Saan? Doon sa Talik, sa Talisay, Batangas. Sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano yun? Safe house ba yun? Ano yun? Rest house ba yun? Ano yun? Sir, may isang pulis kasi doon, may-ari ng palaisdaan. Doon dinadala sa palaisdaan niya. Okay, pagkatapos sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero?
Hindi po, hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon dinadala sa Batangas, sa Taal? Gawa ng nagkikwentuhan yan sila sa akin. Tapos sobrang dami. Siyempre, pag tumawag, bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman maya-maya, maano tayo ni Mr. Atungang. Ngayon, isang polis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan. Kaya doon ako nagka-idea kung paano. Okay, sige. So, ganito, sa lahat ng mga kaso nitong mga dinukot, dinampot ng mga sabungero, doon sa iba't ibang mga sabungan, meron ka bang mismo ikaw present sa panahon na sila'y pinatay? Wala po. Yung isa, mayroon na naman ebidensya, yung nakitaan sa CCTV, mayroon isang naglakas loob na videohan, yung dinukot na sabungero. Yun yung kasama nila kahapon ni Mr. Atong Ang nung mag-file, yung si Rogelio Burican, yung nakapula, at saka yung nakasombrero na pula, si Rodilo Anigig. Sila po, dalawa ang nagbitbit na nakuhaan ng kamera bago mawala yung isang missing sabungero. Sige, so sa ngayon, sa video na hawak mo doon sa USB na ito, particular ka mo sa kaso nitong sila Lasco, yung mismong video yon, ito ba lang yung video ng pulis na sinasabi mong kumuha habang ginagawa yung krimen ng pagpatay sa mga sabungero? O meron pang iba? Sir, nung kumpleto ako niyan dahil pinuforward yan doon sa cellphone ko. Bago ako pinatakas ni Mr. Atong Ang sa ibang bansa, pinasunog niya muna yung lahat ng mga cellphone ko at binilhan niya ako ng bago at pinabantayan. Dapat yung isa na puno ng mga ebidensya, naitago ko sana yon. Pinabantayan niya ako doon sa driver niya. Nung nakita na nasa bulsa ko, kuya, ano yan? Ay, yun, naisama ko na rin pagsunog. Oo, so sa ngayon, wala kang hawak na video na iba, maliban doon sa USB na hawak mo kamot, may duplicate ka na? Opo. Oo. So ngayon, Don, dito balikan ko lang itong sinasabi mo na merong taga-identify, may taga-dukot, dinadala doon sa isang palaisdaan ng isa kamong pulis. Ano rango ng pulis na taga-Talisay? Ordinaryo lang yun. Hindi ko alam kung dispute 3 o dispute 2 yun. Okay. Ngayon, sabi mo, wala ka mismo, hindi ka present habang yung ginagawa ang krimen ng pagpatay. Tama? Yes, sir. Oo. So ano ang doon sa video na napapanood mo at nakuha mo dati, so ako humihingi ng pangunawa po sa ating tagapakinig dito po sa katanungan na ito at posibleng sagot ni Don, paano pinapatay ang mga sabungero? Anong pamamaraan na ginagawa nitong mga kamo ay pumapatay at sino-sino mismo ang pumapatay? Pinusasan kasi nila yan. Nung nakita ko yung mga pulis na yun, nakapusas yan. Tapos tinatalian ng tie wire sa leeg. Yung killing multiple, dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung dila at saka nakakaihi na yung tao. Then napatay na. Pagkatapos niyan, meron silang mga tao doon na yung tao na sa palaisdaan, tao nung isang pulis na taga yung nilalaslasan, yung yung may mga laman lumulubo, inaalis nila yung dugo. At saka nilalagay sa tabla na pinapak yung tao na tinatalian ng tie wire kasama yung buhangin para pandubog. Yung kinikwento... Okay, go ahead. Saka sinasakay nila sa bangka, tinatapon sa gitna ng taalik. Yung kinikwento mo na yan na uri ng pagpatay, yung mga pumapatay, yung pagsakay ng bangka, pagtapon sa lawa, may video ka dati nun, napanood mo yon o kwento lang sa'yo? Napanood ko po mismo yan. Doon sa, minsan binabiber sa akin yan. Napanood ko talaga yan. At mayroon pang isa na pinapakita ko nga kay Mr. Atong Ang yan. Doon sa mga kamoy napanood mong video, identified roon yung mga tao na gumagawa ng karumal-dumal na krimen na yan? Identified mo sila? Yung mga tao ng pulis doon sa palaisdaan, hindi ko identified, gagawa ng hindi ko kilala. Pero yung mga pulis, kilala ko sila. So sino mismo yung gumagawa ng karumal-dumal na krimen na iyong ibinanggit sa amin kanina? Hindi mo mga kilala iyon kasi nga
Nasa video sila pero hindi mo kilala mga mukha nila kung sino sila? Yes, sir. So doon sa napanood mo lang na video, may identified ka doon, kilala mo mga pulis? Kilala ko yung mga pulis. Gawa ng nandun ako rin nung time na pag nire-receive nila yung tao. So alam ko na sila yon. So dito sa sinasabi mo na pagtapon sa lawa, bagamat may video ka, hindi mo nasaksihan mismo personal yung pagtatapon ng mga bangkay sa lawa? Yes, sir. So maaring sabihin, ngayon ba kasi doon ang lawak kasi ngayon, ano, yung surface area ng Taal Lake ay 234.2 square kilometers ito. Maaring hindi mo matutukoy specifically kung saang banda ng lawa itinapon ng mga bangkay? Yes, sir. Yes, sir. Pero may ginagawa na mga CIDG sa ngayon. Meron na siguro silang nakuhang tao para ituro kung saan banda itinatapon sa lawa. Doon sa mga binabanggit mo na mga video na pinapadala sa iyo, may sinasabi ka na napapanood rin ito ni Mr. Atong Ang umano? Yes, sir. Pinapakita ko yan sa kanya. Meron ka bang mga parang recording o pag-notes kung anong mga araw ito, kailan ito, saan mo ito pinakita, at sino-sino doon sa mga case studies, no, ng mga 34 na nawawalang sabungero, kung sino mga to? Yung sir, ang may pinanghawakan lang ako, yung boat, sir, na pagkatapos nila katayin, hihingi ako ng pera kay Mr. Atong Ang. Mayroong boat, sir, na hindi ko sinauli sa opisina. Yun ang hawak ko. May mga perma, at saka yung isang team leader. Malaki kasi sahod ng team leader, sir, eh. Simula nung nawala si John Lasco, 2 million na kaagad ang monthly nung pinaka-team leader. Itong sinasabi mo na pagtawag kay Ginoong Ang, no, kapag meron ng identified na umano'y ng dadaya at dinampot nung mga pulis, no? Ano ang usapan ninyo as in specific instruction sa iyo para masabi mo na talagang sangkot dito sa patayan umano si Mr. Ang? Katulad niya na sinasabi niya na sige, tawag mo na yung kabito. Pangalawa, yung pera na galing pambayad doon sa mga pulis na mga dumukot, galing mismo sa kanya, minsan doon sa mga anak niya na binanggit ko doon sa aking affidavit. Pinag-usapan nyo ba talaga yan? Talaga bang nasa plano nyo yan, diyan dito sa kumpanyang ito na nangangasiwa ng sabungan, na kapag may mga nagtsotsope, papatayin? Don? Yes, sir. Yung isang grupo kasi na yun. Andali, puputol-putol ka lang. Hello, Don? Noong time kasi na maraming nandaya, nagbi-meeting yung mga yan. And nagsabi si Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin to, babagsak yung negosyo natin at hihina ang kikita natin. Mayroong mga tao na sa grupo nila na ayaw talagang pumayag. Pero majority, ang mas marami ang pumapayag. Kaya tinutuloy nila yan. Ngayon, sabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Nandyan lahat yung alpha nakikinig. Pero may mga tao na mga mababait, yung hindi ko sinali sa Sa affidavit? Oo. Yes, sir. Yung sinasabi mong alpha, ano ibig sabihin nun? Sila yung mga miyembro, sila yung nasa top rank. Ang chairman nila ay si Mr. Atong Ang. Yung voucher na sinasabi mo, no, na hawak mo ngayon, no, sa voucher na iyon, ano ang nakasulat? Ano ang nakalagay? Ang nakalagay kasi doon, yung monthly ni yung isang pinaka-team leader, and then yung intel lang kasi nakalagay doon. Pero alam na yun ng opisina, alam na ng mga anak niya yan. Pag sinabing intel, may katayan na nangyayari. Okay, pwede ba namin, kumbaga, total naman kasama ito sa magiging ebidensya mo, pwede ba namin malaman na specific, ito bang voucher na ito ay pro forma? Special bang voucher ito? Ano nakalagay dito? Disbursement, may pangalan, tapos yung amount, meron ba doon description sa job description, kumbaga?
Mayroon, sir. Yung sa pag sinabing Intel, amount of 100,000, yun na yun. Alam na nila yun na gano'n ang nangyayari. Okay, doon sa voucher na ito, sino-sino ang mga nakapirma at pinapipirma? Ako mismo, ang kumukuha kasi doon, ako ang pinapapirma. Ngayon, nadala ko yung voucher na yun dahil hindi ko binabalik. May mga pangalan doon na yung monthly, nakapangalan kung sino-sino. Andun nakalagay. Pangalan noong team leader na tumatrabaho sa go ahead. Yes, sir. Pag sinabing yung pangalan nila doon, nire-receive ko din naman sa opisina yon. Pero mayroong isang nakapangalan talaga doon sa isang tao, mismo ng tao niya, yung driver niya, na kaya ko rin ituro. Sandali lang, medyo naputol ka doon. So sa voucher na ito, sa bawat, kumbaga, ito ba ay regular na voucher tinatanggap? Linggo-linggo ba ito? Buwan-buwan ba ito? O sa bawat trabaho ng pagpatay? Bawat trabaho ng pagpatay. Halimbawa, sa isang linggo, dalawa, automatic, nandun yun. Pero yung iba kasi na hindi ko na naibalik dahil kinukuha talaga ng opisina yon. Pag lang na may time na hindi ko talaga binabalik para dagdag doon sa mga pinaplano ko noon. So may sa voucher na ito halimbawa sa hawak mong voucher, halimbawa lang ngayon bilang sample kumbaga, sino nakapirma at magkano halaga at anong petsa? May nakalagay magkado. Sandali. Kasi yung Go ahead. may pangalan sila doon. Halimbawa, nila blank. Pangalan niya, tapos amount. Ngayon, ako lang ang nagre-receive noon dahil minsan sinubukan ko silang ipa-receive, ayaw nila. Pero may time na pinanghawakan ko yung halagang 2 million mismo nung monthly nung isang yung team leader, mayroon nakalagay buong pangalan niya at pirma mismo ng driver niya. Mayroon ako niyan. Okay. So ito kasi sabi mo nga voucher ito dapat receive noong tumanggap ng pera pero hindi pumipirma yung mga pulis. Yes, sir. May mga pangalan talaga yung mga yan. Oo nga, may pangalan yung pulis pero yung pulis hindi napirma ng voucher bilang katunayan na tumanggap ng pera pero ang sabi mo may isang voucher o pagkakataon na may pumirma driver ng pulis. Sir. Amount nun. Okay. May pumirma. Monthly niya. Driver ng pulis yung pumirma. Yes, sir. Yes. Okay. Sa pagkakataon yun. Pulis din yan. Pulis din yung pumirma pero kumbaga driver noong opisyal. Yes, sir. Magkano halaga nun, yung voucher na yun? 2 million kasi yun yung monthly niya. Sandali. Medyo nagpuputol lang tayo. 2 million daw sinasabi dito ni